Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang batang lalaki na nagngangalang Carlos na naglalakbay papuntang Amerika upang makasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Nalaman na 5 taon nang nakatira si Carlos kasama ang kanyang lola sa Mexico, dahil hindi siya inalagaan ng maayos ng kanyang mga magulang. Kaya pagkatapos niyang bumaba ng bus, makikita si Carlos na sinusundo ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Maria. Kitang-kita kay Maria ang matinding saya nang makita ang pagdating ni Carlos. Habang nasa biyahe pa uwi, sinabi ni Carlos na gusto niyang maging aktor sa Amerika, at hihingi siya ng tulong sa kanyang ama para makahanap ito ng producer para sa kanya. Nang marinig yun, makikitang hindi talaga sang-ayon si Maria sa kanyang kapatid, dahil alam niyang gagamitin lamang siya ng kanilang ama bilang pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya sa mga artistang kakilala nito. At ang kanilang ama pala ay isang kilalang bugaw sa lungsod ng Los Angeles, dahil dito, marami siyang koneksyon sa ilang artista sa Hollywood, ngunit hindi talaga pinapansin ni Carlos ang mga sinasabi ni Maria at ipinipilit pa rin niyang maging sikat na aktor. Pagdating sa bahay, nakilala ni Carlos ang kanyang kapatid na lalaki na nagngangalang Juan at ang kanilang inang may sakit na si Teresa. Sa lahat ng miyembro ng kanilang pamilya, tanging sina Carlos at Maria lamang ang maayos ang pag-iisip, samantala, medyo nasisiraan na ng bait si Juan dahil mahilig siyang magpanggap na naguhukay ng mahiwagang balon sa harap ng kanilang pamilya, dagdag pa ang kanilang ama na si Pepe na ang trabaho naman ay mga liwa. Sa madaling kwento, pumayag si Carlos sa kondisyong ibinigay ng kanyang ama, na kailangan muna niyang tumanggap ng maraming bisita upang mai-promote siya sa isang production house at maging aktor. Kinabukasan, makikitang sumama si Carlos sa kanyang ama upang mamangkas sa gilid ng kalsada, at makikita rin ang marami pang kabataang lalaki na mga tauhan din ng kanyang ama. Nalaman na pinapamangkas silang lahat sa gilid ng kalsada sa pamamagitan ng modus na pagbebenta ng mga mapa ng lungsod ng Los Angeles at pinipilit silang pagsilbihan ang mga kliyente. Sa unang araw, makikitang tinuturuan si Carlos ng isa sa mga tauhan ng kanyang ama na nagngangalang Letty. Doon ay nagsimulang magtanong si Carlos tungkol sa relasyon nito sa kanyang ama. Sumagot si Letty na siya ay nobya ng kanyang ama na si Pepe. Ayon kay Letty, alam niyang byudo na si Pepe. Nang marinig yun ni Carlos, agad siyang nabigla, ngunit makikitang pilit pa rin niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang sarili. Kaya habang nagsisimula siyang magsanay sa pagsisilbi sa mga bisita kasama si Letty, makikitang naengganyo si Carlos at gustong-gusto niyang hukayin ang mahiwagang balon ni Letty at pagkatapos ay niligawan niya ito, ngunit ayaw ni Letty na hukayin ng anak ng kanyang nobyo ang kanyang mahiwagang balon. Kinabukasan, muling namangkas si Carlos at agad siyang nakatanggap ng maraming atensyon, dahil maraming babae ang gustong gumamit ng kanyang serbisyo sa paghuhukay ng mahiwagang balon. At sa huli, nabook siya ng isang maganda at sexy na artista na nagngangalang Jennifer. Walang paligoy-ligoy, agad na itinusok ni Carlos ang kanyang mahiwagang sandata sa mahiwagang balon ni Jennifer, at agad silang nagsagawa ng ritual ng paghuhukay ng mahiwagang balon ng magkasama. Ngunit ang hindi inaasahan ay nahulog naman ang loob ng mama ni Jennifer kay Carlos, dahil noong nag-uusap sila kanina, sinabi ni Carlos na gusto niyang maging isang sikat na aktor sa Amerika. Dahil dito, agad na hinikayat ng mama ni Jennifer ang kanyang asawa na isang film producer na bigyan ng papel si Carlos. At ang pelikulang ipinapasok ng mama ni Jennifer ay siya mismo ang pangunahing artista. Oh, napakaganda mo! Samantala, sa kabilang banda, makikitang nagtatrabaho si Maria kasama ang isang lalaking nagngangalang Fred, at agad silang pumunta upang kumain ng magkasama sa isang kafe. Makikitang agad na nahulog ang loob ni Fred kay Maria, at sinabi rin niyang handa siyang makipagkita sa pamilya ni Maria. Gusto ko rin ang mga taong may tennis, hindi ko akalaing magiging ganito kakasaya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Carlos na pinapagalitan ng kanyang ama dahil tinanggap niya ang alok na pelikula mula sa mama ni Jennifer. Ayon sa kanyang ama, hindi pa sapat ang kinikita ni Carlos para sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap na umalis si Carlos sa kanyang kasalukuyang trabaho. Maging ang kanyang ama ay nagbanta kay Carlos na sisirain niya ang lahat ng plano nito kasama si Jennifer. Siyempre, lalo lamang itong nagbigay ng problema kay Carlos dahil hindi niya alam kung pipiliin niya si Jennifer o susundin ang kanyang ama. Sa madaling kwento, kinabukasan ay makikitang pinuntahan ng mama ni Jennifer si Carlos. Doon ay sinabi ng mama ni Jennifer kay Carlos na kagabi ay hiniling ng ama ni Carlos na maghanap siya ng ibang lalaki na papalit kay Carlos sa kanyang pelikula, ngunit nanindigan pa rin si Jennifer sa kanyang desisyon at hindi pinansin ang kahilingan ng ama ni Carlos. Hahanapin kita ngayong gabi, kahit na sa tingin ko ay natatakot ka.
Ayaw ni Pepe na istorbohin kita. Bakit hindi ka sumama sa akin? Pakiramdam ko ay maliwanag ang lahat. At ang totoo, lalo pang nahuhulog ang loob ni Jennifer kay Carlos, maging si Jennifer ay nagawa pang tanggihan ng yaya ng kanyang asawa na magsagawa ng ritual ng paghuhukay ng mahiwagang balon ng magkasama, dahil nalulong na si Jennifer sa mahiwagang sandata ni Carlos na si Jos Gandos. At mula noon, palagi nang nagsasagawa si Carlos ng ritual ng paghuhukay ng mahiwagang balon kasama ang mama ni Jennifer araw-araw. Pagkalipas ng ilang araw, makikitang isinama ni Carlos ang mama ni Jennifer sa isang studio sa TV upang magsanay sa pag-arte at mag-briefing bago magsimula ang shooting. Ngunit habang abala sila sa pagsasanay, biglang hiniling ng mama ni Jennifer kay Carlos na hukayin ang kanyang mahiwagang balon. Hindi na matiis ni Carlos ang kanyang mahiwagang sandata na kumakawala. Kaya sa huli ay itinusok niya ang kanyang mahiwagang sandata sa mahiwagang balon ng mama ni Jennifer. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nakita ng asawa ni Jennifer ang ginawa nila. Ngunit nagdahilan si Jennifer na ang ginagawa lamang nila ay bahagi ng acting exercise para sa pag-aaral ng karakter. Nang marinig ng asawa ni Jennifer ang sinabi ng kanyang asawa, nanatili lamang siyang tahimik. At hindi nagtagal, biglang dumating ang ama ni Carlos at agad siyang pinagalitan dahil patuloy pa rin itong sumasali sa shooting ng pelikula kasama si Mama Jennifer. Sinabi ni Pepe na ginagamit lamang ni Jennifer si Carlos. Ayon kay Pepe, itatapon lamang si Carlos pagkatapos matapos ang pelikula. Nang marinig muli ni Carlos ang sinabi ng kanyang ama, muli siyang nalito dahil kailangan niyang pumili kung ang kanyang ama ba o si Jennifer ang kanyang susundin. Kinabukasan, makikitang sinundo ni Letty si Carlos at pumunta sila sa kanyang bahay. Nalaman na niyaya ni Letty si Carlos na magsagawa ng ritual ng paghuhukay ng mahiwagang balon upang hindi kabahan si Carlos sa shooting ng pelikulang Pemersato Bangsa kasama si Jennifer. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Carlos kay Letty na buhay pa pala ang kanyang ina, na nangangahulugang nagsinungaling si Pepe kay Letty nang sabihin nitong byudo na siya. Dahil dito, sa huli ay nag-away sina Letty at Pepe, hanggang sa mamaga ang mukha ni Letty dahil sa kanilang pag-aaway. Sa madaling kwento, makalipas ang ilang araw, nang malapit na ang shooting ng pelikula, nainis si Carlos dahil ang asawa ni Mama Jennifer na isang producer ay hiniling kay Carlos na umatras sa pelikula, at mas malala pa, doon ay nagsampa rin ng divorce ang asawa laban kay Mama Jennifer. At dahil dito, lahat ng cast o mga artista sa pelikula ay kailangang palitan, kabilang na syempre si Carlos, dahil dito, agad na nagalit si Carlos sa lahat ng crew ng pelikula. Ngunit sa kabutihang palad, nakumbinsi ni Mama Jennifer ang bagong producer na ibalik si Carlos sa pelikulang yun, at sa kasamaang palad, ang papel ni Carlos ay kinuha na ni Pepe o ng sarili niyang ama. Nang marinig yun, lalo pang nagalit si Carlos at agad siyang nakipag-away sa kanyang ama, hanggang sa kinailangang dalhin sa ospital ang kanyang ama dahil sa kanilang pag-aaway. Hindi pa roon nagtatapos ang problema dahil may panibagong pagsubok na dumating kay Carlos. Nalaman na namatay ang kanyang ina dahil sa overdose sa mga gamot. Nang marinig ni Carlos ang pagkamatay ng kanyang ina, bigla siyang nawala ng gana at nagdesisyon siyang iwan si Mama Jennifer at pati na rin ang kanyang pamilya. At sa wakas, natapos na ang pelikula. Okay guys, kung nagustuhan ninyo ang kwento ng pelikula, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang bell nito para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video mula sa channel na ito. Muli, maraming salamat.